Maraming tao ang nabubuhay sa ilusyon na sila'y mas magaling, mas mabuti, mas banal, o mas karapat-dapat kaysa sa iba. Ganyan ang mga Pariseyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Lumapit kay Jesus ang mga Pariseyo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng marumi ang mga kamay dahil hindi nahugasan ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghuhugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuroang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsel, sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseyo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaías tungkol sa inyo ng kanyang isinulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito'y pakunwari lamang. Sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Wala nang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y mga tradisyon ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso, at dahil sa ang mga ito ay nagiging marumi ang tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay illusion. Bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ikaw ba'y nabubuhay sa isang ilusyon? Maraming tao ngayon ang nabubuhay sa ilusyon. Ilusyon na sila ay mas magaling, sila'y mas mabuti, sila'y mas banal, sila'y mas karapat-dapat. Maraming tao ang ganyan. Kaya ang taong nabubuhay sa ganitong klaseng ilusyon ay nagiging mapanghusga, nagiging mapagmalinis, nagiging mapagkundina, mapagparusa, malupit sa kapwa. Ganito ang katangian ng mga Pariseo ipinapakita ng ating Panginoon na sila ay mga mapagkunwari at sila ay malulupit sa kapwa. Hypocrisy and brutality. Ganito ang dalawang katangian ng mga Pariseo. Kaya nga, sinasabi ng ating Panginoon, and actually for several days already,
na tila ba ang Panginoong Jesus ay talagang laban sa hypocrisy at sa brutality ng mga pariseyong ito. At sa ating gospel ngayong araw na ito ay muli na namang binibigyan diin ng ating Panginoon na napakahalaga ng kalooban, napakahalaga ng puso, napakahalaga ng ating internality, yung ating buhay sa loob natin. Dahil ang mga pariseyo at mga eskriba ay masyadong nakafocus sa externality, sa panlabas. Pero ang Diyos tumitingin sa panloob, sa ating kalooban. Kaya nga ito yung gustong bigyan diin ng ating Panginoong Jesus, na tayong lahat ay huwag tayong mahulog sa patibong ng mga pariseyo, na maging katulad nila, na masyadong nakatuon lang sa sasabihin ng tao, sa panglabas na kalinisan, pero hindi naman tinutugunan ang panloob na kalinisan. Actually, itong law of purity ay motivated politically to distinguish yung mga hintil at mga Hudyo, na ang mga Hudyo malilinis, ang mga hintil ay marurumi. Kaya ganyan ang tingin ng mga Hudyo sa mga hindi Hudyo. Sila'y marurumi. Kaya kung tayo hindi Hudyo, ang tingin din nila sa atin, tayo'y marurumi. Pero gustong bigyang din ng Panginoong Jesus na maling-mali ang mga Hudyong ito. Na it doesn't mean that they are following the law of purity, yung mga ritual ng paghuhugas. It doesn't make them really clean. Kahit anong kuskus, kahit anong ligo, kahit anong linis natin sa katawan, kung tayo naman ay marumi ang kalooban, wala pa rin saysay ang ating external cleanliness. Kasi napakahalaga ng paglilinis ng kalooban. And that is why gustong i-address ng Panginoon na bigyang tuon at bigyang pansin ang kalinisan ng loob. Hindi lang nakafocus sa ating panlabas. At yon ang tinitingnan ng Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoon dito, walang saysay ang kanilang pagsamba. Dahil ito'y puro pakitang tao lamang. Mga kapatid, ito yung nakakalungkot. Kasi kapag tayo sumasamba at pakitang tao, walang saysay ang lahat. Dahil ang pagsamba, ang pinakamahalaga at pinakamataas na relasyon sa Diyos. Pero kung tayo magpapakitang tao pa, kung tayo magbabalat kayo pa sa harap ng Diyos, ay ito isang malaking kahangalan. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga that we try our very best. Focus on the internality, sa ating kalooban, sa ating puso, sa ating pagkatao. Oo, mahalaga yung external, pero mas mahalaga ang internal, yung ating kalooban. Hilingin natin sa araw na ito na tulungan tayo ni Jesus na alisin ang ating hypocrisy, alisin ang ating brutality sa ating kapwa. Huwag tayong mabuhay sa ilusyon na tayo mas magaling, mas magaling, mas magaling, mas malinis sa kapwa, dahil sa mata ni Jesus, sa mata ng Diyos, pare-parehas lang ho tayong makasalanan. Kaya wala tayong karapatang maging mapanghusga. Pare-parehas lang tayong makasalanan. At kinakailangan natin si Jesus para linisin, ayusin ang ating kalooban, ang ating buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, alisin mo ang pagbabalat kayo at kalupitan sa aming puso. Tulungan mong makita namin at maunawaan na ang bawat isa, kaming lahat, ay makasalanan na nangangailangan na iyong awa at kapatawaran. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.